Ang panghihimasok at agresibong pangungontrol ng China sa West Philippine Sea ay isang malubhang panganib na kailangang tugunan ng Pilipinas ng buong determinasyon. Ito ay hindi lamang isang usapin ng teritoryo, kundi isang laban para sa ating pambansang soberanya, seguridad at ekonomiyang interes. Kaya naman, ang tanong ngayon, gaano nga ba kahanda ang Pilipinas? Ano ang mga armas na pwede nitong ipaglaban kung sakali ngang may umatake sa atin? Ito ang ating aalamin sa video natin ngayon. Isa sa mga prioridad ngayon ng Philippine Army ay palakasin ang ating hukbo sa anumang larangan, mapa, combat air, combat surface, combat water at defense mechanism ng ating bansa. Naging problema ngayon ng Pilipinas ang mga tensyon sa ating teritoryo. Marami ang nagsasabi na hindi dapat mag-atubiling ipagtanggol ng ating mga kasundaluhan ang bansa maging ang ating mga nasasakupan sa West Philippine Sea dahil ang pag-impluensya at pagkontrol ng China dito ay maaaring magdulot ng malubhang kapinsalaan sa ating bansa. Bilang bahagi nito, kinakailangan ng Pilipinas na makipag-ugnayan ng mabuti sa mga pangunahing internasyonal na institusyon at organisasyon upang matamo ang kanilang suporta at pakikialam sa usapin. Ang United Nations, ASEAN at iba pang mga makabagong alyadong bansa ay maaaring maging mahalagang alyado ng Pilipinas sa paglaban sa mga panghihimasok ng China. Isa ring mahalagang armas ng Pilipinas ay ang pinaigting na diplomasya at pang-ekonomiyang pakikipag-ugnayan sa iba pang bansa, lalo na sa mga bansang may malalim na interes sa mga usapin sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay maaaring makipag-ugnayan sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan, at iba pang malapit na mga kaibigan upang makasiguro ng kanilang suporta at pakikialam sa mga isyong ito. Gayunpaman, may mga armas talaga ngayon na inacquire ng Pilipinas para sa ating depensa. Una na riyan ang BrahMos missile. Ito ay isang supersonic cruise missile na binuo sa pamamagitan ng pagsasama ng Russia at India. Ang pangalan ng missile ay isang kombinasyon ng mga pangalan ng ilog na Brahmaputra sa India at ang ilog na Moskva sa Russia. Ang BrahMos missile ay itinuturing na isa sa pinakamabilis na missile sa mundo na may kakayahang lumipad ng hanggang 3,700 kilometers bawat oras. Napakalakas ng sandatang ito at talagang pulido ang pagkakagawa. Malaki ang maitutulong nito sa ating sandatahan. Hindi rin papahuli ang ating mga vessels na naglalayag sa karagatan. Ang mga Tarlac-class landing platform docks ng Philippine Navy na nakalinya para sa mga operasyong amphibious at tungkulin sa transportasyon bilang suporta sa Armed Forces of the Philippines. Unang tinawag ang klase bilang Strategic Sea Lift Vessel bago ito ng ganap na formal na pangalan. Ang mga barko ay magiging support platform rin para sa Humanitarian and Disaster Relief, HADR, at Search and Rescue, SAR operations. Mahalaga ito dahil sa sandaling may nangyaring sakuna, kalamidad o pangangailangang humanitarian, ang mga barko ng klase ng Tarlac ay handang magampanan ang kanilang tungkulin bilang platform para sa relief and rescue operations. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng barko ay magbibigay ng dagdag na kakayahan at kalasag sa bansa upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan sa anumang sitwasyon ng emerhensya at pangangailangan. Idagdag pa riyan ang AW-159 Wildcat helicopter. Ito ay isang medium-lift helicopter na ginagamit sa militar at maritime operations. Ito ay ginagawa ng kumpanyang Leonardo SPA ng Italia at ng Leonardo Helicopters, dating kilala bilang Agusta Westland. Ang AW-159 Wildcat ay naglalaman ng mga modernong teknolohiya at kakayahan na ginagawang angkop para sa iba't ibang uri ng misyon tulad ng anti-surface warfare, anti-submarine warfare, anti-ship warfare, search and rescue at surveillance. Ito ay mayroong kakayahang mag-operate mula sa land-based locations o mula sa mga naval vessels. Ang AW-159 Wildcat ay kilala sa kanyang flexibility, endurance at capability na magampanan ang iba't ibang mga tungkulin mula sa combat operations
hanggang sa humanitarian missions. Ito ay may advanced sensors at weapon system na nagbibigay ng mahusay na maritime surveillance at combat capability. Ang AW-159 Wildcat ay isa sa mga modernong helicopters na nagbibigay ng integral na papel sa maritime security at defense ng maraming bansa sa buong mundo. Ang kanyang advanced capabilities at versatility ay nagbibigay ng mahalagang suporta sa pagpapaigting ng kalasag at seguridad sa mga maritime domain. Mapunta naman tayo sa mga drones at missiles. Ngayon ang Pilipinas ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa depensa at seguridad, kabilang ang pangangailangan para sa mga advanced missile systems tulad ng strike missile. Ang strike missile ay isang uri ng missile na disenyo para sa precision strikes laban sa mga target tulad ng mga kuta, sasakyang pandigma at iba pang military installations. Nariyan din ang mga matatagal ng armas na talagang nagagamit ng ating mga hukbo sa mga misyon tulad ng BRP Jose Rizal FF-150. Ito ay isang frigate ng Jose Rizal class na may advanced combat systems at missile capability. Malakas ito at maasahan sa mga search and rescue missions. Ang AW-109 Power Helicopter naman ay isang lightweight multi-purpose helicopter na ginagamit para sa mga maritime patrol at surveillance mission. Ang MPAC Mk3 Multi-Purpose Attack Craft, isang high-speed vessel equipped with missiles at iba pang armaments para sa naval warfare. At ang talagang madalas magamit ay ang ating mga FA-50PH Fighting Eagle, isang advanced fighter aircraft na may capability para sa air defense, close air support, at anti-surface warfare. Nasubukan na ang mga lakas nito sa pakikipaglaban natin sa mga terorista sa Marawi Siege. Ang mga ito ay nagpapalakas sa maritime security, air defense, surveillance, at combat capabilities ng bansa. Sa pamamagitan ng modernong armas at equipment, ang Pilipinas ay nagkakaroon ng mahusay na kakayahan na makipaglaban at mapanatili ang seguridad at soberanya sa karagatan at sa iba't ibang aspeto ng depensa. Ang pagsulong sa missile capabilities ay isang mahalagang aspeto ng modernization ng Armed Forces of the Philippines upang maprotektahan ang bansa at ang kanilang interes sa maritime domain. Ang pagpapalakas ng ating militar at pambansa seguridad ay isa ring mahalaga at pangunahing armas ng Pilipinas. Kailangan nating palakasin at modernisahin ang ating mga kagamitan at kapasidad ng ating mga hukbo, lalo na ang ating Navy at Coast Guard upang makasiguro na may sapat na kakayahan tayong ipagtanggol ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang pagpapaunlad ng ating mga kapabiliting pangdigma, kabilang ang pagkakaroon ng mas makabagong mga barko, eroplano, at iba pang kagamitan na maaring gamitin sa pagtatanggol at pagmomonitor sa mga aktibidad sa karagatan. Dapat ding palakasin ang ating kapasidad sa intelligence gathering at surveillance upang makasiguro na tayo ay laging handa at may sapat na impormasyon para sa anumang insidente o agresyon. Ang pagsasagawa ng mga makabagong teknolohiya at inobasyon, tulad ng pagkakaroon ng mas mabilis at mas balanse na early warning systems, autonomous underwater vehicles, at iba pang mga pang-surveillance na kagamitan ay maaaring maging mahalaga rin sa pagtatanggol ng ating mga teritoryo. Hindi rin natin pwedeng isantabi ang tulong ng mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos. Ang Pilipinas rin ay nakikipag-ugnayan din sa ibang malapit na kaibigan at kasosyo sa rehiyon tulad ng Japan at Australia. Ang dalawang bansang ito ay nagiging aktibong taga-suporta ng ating mga pangangailangan sa West Philippine Sea. Ang Japan, bilang isa sa mga pinakamahuhusay na militar at pang-ekonomikong kapangyarihan sa Asia, ay tumutulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng pang-militar at pang-ekonomikong tulong. Ang pagbibigay nila ng modernong kagamitan at teknolohiya para sa ating Navy at Coast Guard ay nakatutulong upang palakasin ang ating kakayahang magbantay at ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Bukod dito, ang pakikiisa ng Japan sa ating mga pang-ekonomikong proyekto at negosyo sa rehiyon ay nakatutulong upang palakasin ang ating posisyon. Samantala,
Ang Australia ay nagiging aktibong taga-suporta ng Pilipinas sa pamamagitan ng pakikiisa sa ating mga pag-aalsa at protesta laban sa mga panghihimasok ng China. Ang kanilang malinaw na panawagan para sa respeto sa internasyonal na batas at karapatang pantao ay nakatutulong upang mapalakas ang ating posisyon sa mga internasyonal na forum. Bukod dito, ang Australia ay tumutulong din sa pamamagitan ng pagbibigay ng pang-ekonomikong at pang-teknolohiyang tulong para sa ating mga proyekto at negosyo sa rehiyon. Higit sa lahat, ang Pilipinas ay nakikipag-ugnayan din sa mga organisasyon at institusyong internasyonal tulad ng United Nations at ASEAN upang makuha ang kanilang suporta at pakikialam sa usapin ng West Philippine Sea. Ang pagbibigay ng legal at diplomatikal na suporta mula sa mga institusyong ito ay nagiging mahalaga upang maisulong ang ating mga karapatan at maprotektahan ang ating soberanya. Sa pangkalahatan, ang pagtatanggol ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang militar o seguridad na isyu. Ito ay isang komprehensibong laban na kinakailangan ng buong bansa na ipaglaban. Ang pagsisikap na ito ay kailangang magmula sa mataas na antas ng gobyerno hanggang sa bawat mamamayan upang matiyak na ang ating soberanya at interes ay mapoprotektahan.